kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Lesson 22. Bali may dalawang lesson na lang at matapos na ang Bible history. Ang pag-aralan natin ngayon ay yung si Isra at saka si Esther. Yan. Matunghayan natin ang kwento dito ng dalawang aklat na ito. Yung aklat ni Isra at saka yung aklat ni Queen Esther. Ang panguna dito, yung katotohanan ay alam na natin na maraming mga Hudyo na kung saan sila ay nasa ibang lugar dahil yan ang hula ng propeta Jeremias. Pero na malalaman din natin dito na sa kanilang pagkakalat o nagiwahiwalay sila sa iba't ibang lugar sila. Sinulat din ni propeta Jeremias na babalik din sila doon sa Jerusalem. Ayun ang sabi ng ni propeta Jeremias. Kasi ang Babylonian talagang ikinulong sila nang matalo ng Babylonia yung mga Hudyo doon sa Jerusalem. Lahat sila ay ang iba iniwan na mga mahihina na at ang dinala lamang ni Haring Nebukadnezar sa doon sa nakaraan natin na pag-aaral ay 10,000 mga kawal. Yun ang ginawa niya para idagdag sa kanyang imperyo na maging malakas. At ang ibang mga mahina iniwan niya sa Jerusalem. At ginawa niya si Gibalya yung nakaraan na gobernador. Dahil sa masama ang ugali ni Gibalya, pinatay siya ng mga tauhan niya. Kaya ito na ang kwento na tunghayan natin. O yung pagkabihag nila. O yung sabi ng Panginoon na pagkatapos ng 7 taon, ng 70 taon na na doon sila sa Babylonia, sabi ng Panginoon niya, bibisitahin ko kayo at ibalik ko kayo doon sa lugar na kung saan kayo nanggaling. O makita sa Jeremiah 20:19, itong sinasabi ng Panginoon na pagkadaan ng 70 taon na sa kanilang pagkabihag doon sa Babylonia, ibalik sila ng Panginoon. Bibisitahin sila. Iyon ang sinasabi ng Biblia. Kaya itong thus saith the Lord. So, makita natin sa Jeremias 33 sa versikulo o talata 2, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa na yaon ng Panginoon na umaanyo na yaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Itong ang sabi ng Panginoon, yung thus saith the Lord, ito ay 148 na bisis binanggit sa aklat ni Jeremias. Kaya makita natin dyan kung ilang bisis binanggit yan. Thus saith the Lord. Yun ang sabi. 148 times na sinabi doon sa aklat ni Jeremias. Kaya makikita natin dyan na ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanila na ibalik sila doon sa lupang kung saan ipinangako sa kanila. Yung dakilang syudad ng Diyos, yung Jerusalem ngayon, na yung pinag-agawan ngayon ng Palestine saka Israel. Yun na doon sila nag-away-away ngayon. Kaya yun ang sinasabi ni Jeremiah sa kanyang hinulaan niya ito na pagkatapos bihag doon sa Babylonia, ibalik sila ng Diyos doon sa Jerusalem. Kaya ito ang makikita natin kung ano ang nangyari o sa mga naiiwan doon sa Jerusalem.
O kag ang may minority at saka majority na iba gusto magpaiwan. Hmm. Kaya sa aksyon ni si Robabel, Joshua, Hagay, si Karias, kag si Isra, ito ang mga nasa mababang ah, kapulungan o yung minority group, ikwento ni ito ng mga binanggit natin. Sina si Robabel, kung ano ang kanilang ginawa rito. Kaya yan si King Cyrus of Persia, yung unang hari ng Persia. Kaya yung ginagawa dyan, yung ang nasabi dito, ang unang taon ni Cyrus, 536 BC, ay gusto niya na ang templo ayusin o gagawin ulit. Kaya yung 50,000 mga Hudyo ay ibinalik sa Jerusalem. Kaya makita rin dito sa kay Isra sinulat niya na ang gusto ni Cyrus gawin ulit ang templo kasi nasira nga itong templo. Sinira ng mga sila rin mga Assyrian Empire. Ito sila sa Persia. Tapos kay Isra sabi niya yung 70 taon na si Artaxerxes ang hari doon sa Persia, 457 BC, o gusto niya na binigyan niya ng autorisasyon o yung kapangyarihan na ibalik ang pamahalaang lokal sa Jerusalem. Tsaka kay Nehemiah naman doon sa uh, 25 taon ni Artaxerxes. Binigyan na si Nehemiah ng pahanugot o yung pahintulot na gawin niya ang syudad. Ito ang kanilang nangyayari sa pamamalaan ng mga Syrian. Kaya bago matapos ang ating pag-aaral nito, malaman natin dito na ang mga grupo dito na gumawa dito ng mga pader o Wall of Jerusalem, may hindi nagkaintindihan, mayroon silang alitan. Ang iba hindi nakasundo. Kaya mayroong masaklap na mga nangyayari. At ang nangyari dito, sila ay mismo nag-away-away o nagkalaban-laban. Pero sa Panginoon, siya ang nagplano nito. Kaya ang gusto niya mangyari ay matutupad. Kaya sabi niya, kung ano man ang mangyari sa inyo, kayo ay tatawid sa mga ilog niya, nandun ako. Kung kayo ay tatawid sa mga, ito pala sa mga dagat, yung sa mga dagat, waters. Tapos itong pagtawid nyo sa ilog niya, doon din ako. Hindi ko kayo iwanan, hindi kayo pababayaan. Kung kayo ay lalakad sa mga apoy, hindi kayo masusunog. At ang alab na yan ay hindi kayo ma-ablis yung masunog din. No? Sa Isaiah 43, chapter 2, yun ang sabi sa kanila ng ating Panginoon. Sabi niyo, kaya yan ang sinasabi. Oh. Kaya makita natin dito, ang ating pag-aralan ay ang aklat ni Esther tsaka ni Isra. Kita natin dyan. Ayan. Ito. Nawala, Brad. Nawala yung... Nawala, Brad. Napindot ko. PowerPoint. Oh. Sige, Brad. Balik lang. Oh. Itong lesson text natin, Isra. Ibalik na natin to. Ang makuha natin dito, yung makita natin kung ano ang kapasidad ng ating Panginoon, yung kanyang salita na sinabi sa kay Jeremiah.
yung tungkol sa pagbalik ng mga Hudyo sa Jerusalem at ang kanyang kamangha-mangha na paggabay ng Diyos sa kanila at ang ginamit na rito ay si Esther at si Mordecai. Makikita natin yan. Kaya yun ang ating pag-aralan, si Esther at si Esther. Kung balikan natin ang mga pangyayari, o ito ang mangyari ngayon pag-aaral natin. Mapag-aralan natin ang katotohanan na ang Diyos ay ginagamit niya sa kanya mga plano ang mga masasamang tao. Kaya mo yan? O, ginagamit ng Diyos para matupad ang kanyang kagustuhan. Kaya ang Diyos gumagamit siya ng mga tao na mga masasama para matupad ang kanyang gustong mangyari. O mapag-aralan din natin dito sa aklat ni Esther na dahilan sa isang tao na talagang tapat ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay magawa niya ito kung anong gusto mangyari ng Panginoon. May gagamitin siya na tao. Mapag-aralan din natin ang dalawang pag-aaral dito kay Isra at saka tatlong pag-aaral din sa kay Esther na talagang kinakailangan ito sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya makita natin, historical book pala ito, Isra. Two lessons to learn at saka kay Esther, 3 lessons to study. Kaya ito ang pag-aralan natin ngayong gabi, kung anong mapag-aralan natin dito kay Isra at saka kay Esther. Yan analyze, parang kinukumpara sila kung ano ang kaibahan ng turo ni Isra at saka kay Esther. So, ang unang 6 na kabanata ni Isra ay binubuo ito ng isang lahi. Yes, Brad, wala pa yung Single generation. 538 to 515 BC. So yung pang 6 chapters na. Kasi 10 chapters lang itong Isra. Kaya yung pang-6 dyan na unang 6 na kabanata ay ito ay patungkol sa isang henerasyon. At Wala pa ang rin, Brad, wala pa. pinaka-importante dito, yung panahon kung saan ginawa yung bahay ng Diyos o yung templo rebuilding, the house of God. Kaya mga 49 na taon kung saan ito ay nasira, ang kanyang istruktura ay nagbibigay ng pahayag dahil sa mga kasalanan na ginawa nila. Kaya itong Jerusalem ay pinahintulutan ng Diyos na masira. Dahil itong mga taga-Israel ay naging makasalanan. Kaya ginamit ng Panginoon ang Babylonia upang sila ay puksain hanggang sa nasira itong Jerusalem. 586 BC. Kaya yun ang aklat ni Isra. Yes, Brad. Rebuilding the Yes. temple. Brad, wala pa rin yung PowerPoint mo. Brad? Wala pa rin, hindi mo na-share. Hindi walang video, Brad. O wala pa rin, wala kang PowerPoint. Hindi mo na-share. Hindi ko naka-share, ano? Yeah. Yan, Brad, okay na. Nandiyan na, Brad? Okay na, Okay. Brad, mayroon. Okay, sige, patuloy natin. Hindi pa siya tumatakbo. Pa-i-slide mo. Slide. Okay, Brad, okay na. Yan. Kaya itong nakita natin to yan. Medyo ang gusto ng Panginoon dito na gagawin ang kanyang templo.
Kaya ito ang aklat ni Islam, yung gawa ulit ng templo kasi nasira nga ito. Kaya may pahintulot naman doon kay King Cyrus na gagawin ito ang templo ng Diyos. Hmm. Kaya under si Zerubbabel, yung sa Isra 1 to 6 yan, yung emancipation, yung pagbalik na ng mga Hudyo doon sa Jerusalem, chapter 1 and 2. O yung pag-decree ni Cyrus na gagawin na ang templo at ibalik yung 50,000 na Diyos sa Jerusalem. Yun ang kanyang decree, utos na yan. Tapos yung pinatunayan nila ito at ginawa nila na parang isang batas na ito. Kaya ang nangyari dito sa kanilang pagbalik ay pinatunayan na sila ay malaya na. Kalahin mo, ilang taon silang kinulong sa Babylonia. Kaya yung si Jewish emancipation, yung pagbalik na nila doon sa Jerusalem. Ang leaders, makita natin dyan, yung kanilang paglalakbay, kita natin, yung mga banar na mga tauhan. Ito mga kasama ng mga pare dito. Ito, mga pare, Libita, mga nganta, yung tagabantay sa pintuan, Nitinim, yung mga ano ito ni Solomon na mga alagad niya o yung alipin ni Solomon na nagsisilbi sa kanya, ito lahat ang kinuha ng mga taga-Babylonia. Kaya gumawa si King Cyrus ng decree na ibalik na sila. Kaya ito ang nangyari, na ibalik sila doon sa uh, Jerusalem. Ito na, pagbalik nila. Ang pagbabalik sa Israel ng mga bihag mula sa Babylonia. Ang dami nila. Pero 50,000 ang sinabi dito doon kanina sa pinag-aralan natin. O pero sira-sira, kita niyo mga pader. Sira-sira kasi sinira nila yan. Nang magkalaban-laban sila. Nalupig sila. Natalo sila ng mga taga-Babylonia. Binihag sila. Kaya ito pagbabalik na ngayon sa Israel. Makita natin dito ngayon ang tayo ulit ang pundasyon kung paano ang paglagay nila sa pundasyon sa chapter 3 yung nasira na mga pader na yon at saka yung altar ng mag-alay sila ng alay na sinunog yung burnt offering ibalik din yan kung ang yung pundasyon na kanilang inilagay uh, pag natapos na yon ihinto na sila at magkaroon sila ng parang selebrasyon dahil yan ang ating pag-aralan ngayon nang matapos na nila yung pundasyon na yan magkaroon na ng mga kasiyahan o yung mga mayroong oposisyon chapter 4 yan ang Nisra o yung mga Samaritan na mga kasama doon huminto sila sa paggawa kasi ayaw nila parang oposisyon yan ang naging problema doon ni Nehemiah pero na control din ni Nehemiah dahil ito ay kautusan ng Diyos sabi niya sige samahan kita huwag kang matakot kasama niyo ako kaya yan mga oposisyon na mga Samaritan yan ayaw na magtrabaho naginto sila ito parang aalis sila pero iba siging trabaho kasi tapat sila sa Panginoon sila oposisyon kaya parang gusto nila na hihinto na sila sa kanilang gawain kaya sinimura ng paggawa pero iba ayaw na yung mga Samaritano kaya ang ginawa dyan si Sicaria ay pinadala para sila ay alagaan o kung ano ang mga problema
si Sicarias dito tumutulong din sa kay Nehemiah para kung anong problema nila sa paggawa ng templo, siyempre, pag-usap-usapan nila yan. Tapos yung pag-alay sa templo, chapter 5 and 6. Tapos yung inimbestigahan nila, sinayasat nila ang pagtanong doon sa mga titinay, yung mga kasamaan din ito ng mga taga-Babylonia. Tsaka doon sa batas na sinabi ni Darius. So, tapos ang nangyari dito, pagkatapos gawa ng templo, ginanap nila ang Passover. Ito ang kapistahan ginagawa ng mga Hudyo. Kaya yung sabi niya, ang kita ng templo na nagawa na nila. Saka sabi na Panginoon, dapat yung templo mas nagagawin ngayon, kailangan medyo malaki sa dati. Oh, greater than the former. Kaya itong ginawa nila, sinunod nila ang instruction ng Panginoon para magkaroon ng katahimikan, ang sabi ng Panginoon sa Haggai chapter 2 verse 9. Ito naman kay Esther, ang nangyari dito, ang pagsulat ng kanyang aklat, 484 to 465 BC. Kasi dalawang karakter ngayon ang pag-aralan natin. Yung may panganib sa mga Hudyo, yung sa sinasabi na ni Esther, chapter 1 to 4, may panganib sa Hudyo. Si Basti ang reyna ng Persia. Ibig sabihin, asawa ito ni Asuero, yung si Xerxes, pinaalis sa kanyang trono dahil sa ginawa niya na hindi maganda at saka masamang ugali, chapter 1. Si Esther ngayon ang pumalit sa lugar ni Basti, chapter 2 verse 1 to 20. May plano sa kay Haring Xerxes o si Haring Asuero. May plano sa kanya na patayin siya. Chapter 2, 21, 23. Kasi nagagalit sila siguro dahil na-dethrone ito si Basti na asawa ni Xerxes. Kaya at saka yung plano rin ni Haman, isa rin itong kasama ni sa kaharian. May plano rin siya na hindi maganda sa hari. Kaya yung paglabas ni Mordecai. Ito si Mordecai, pinsang buo ito ni Esther. O chapter 4, makita natin dyan. Kaya ito si Queen Basti. O, talagang masamang babae siya, masamang reyna. Ibilin. Ngayon, si Esther ang ipinalit. Si Queen Esther. Inasawa ni Haring Aswiro o ni Haring Xerxes, pinalabas tinanggal sa trono itong si Queen Vashti kasi ang ugali niya hindi maganda. At sa kagustuhan ito ng Panginoon na si Haring Aswiro asawahin ito si Esther. Kasi ito si Esther at saka si Mordecai ang magligtas sa mga Hudyo kasi may plot against sa Diyos na eliminate sila lahat, yung mga Hudyo. Orang tulad din ni Hitler na gusto niya mamatay lahat ang mga Jew. Ay doon sa panahon ni Haring Aswero, may plot na o may plano ng lahat ng mga Hudyo ay patayin nila. Kaya ito si Queen Esther ang ginamit ng Panginoon at saka si Mordecai upang mapangalagaan ang lahi. Dahil doon lalabas ang binhi na si Jesus Christ. Ay kung maubos pa tayo, saan pa kukuha ngayon ng seed of the woman? Wala na. Kung mamatay lahat. Pero sa kagustuhan ng Panginoon, may ginamit siya na tao. Na-dethrone si Queen Vashti, ipinalit si Queen Esther na inasawa ni Haring Ahasuero. Makita natin dito yung
Ang gusto ni Esther na may sasabihin sa hari, nagpa nag-ano lang sa kung may pagkakataon ito kasi si Esther parang takot pa din sa kahit na queen na siya, medyo mayroon pa siyang agam-agam na baka magagalit ang hari kung ano ang plano na sasabihin nila ni Mordecai. Dalawa sila nito ni Mordecai. Ito si Haman naman may galit kalaban ni Mordecai. Kasi si Mordecai at saka si Esther, magkasama yan eh. Mga Hudyo yan sila. Ito si Haman, ito mga pagano, ito sila mga taga-Babylonia. Kaya mayroon siyang galit sa kay Mordecai. Pero si Mordecai ang binigyan papuri ng hari. Dahil makita natin sa chapter 6, verse 1 to 12. May mga kwento na to ngayon natin mamaya. Hmm. Saka yung pagbagsak ni Haman sa kanyang plano na gusto niya patayin ang hari. Sinabi ni Esther na gano'n ang kanilang plano. Kaya ito iniligtas yung mga Hudyo, yung Jewish people na papatayin, eliminate sila lahat eh. Chapter 8, verse 1 to 9 hanggang verse 17. Yun ang plano nila. Saka yung kapistahan ng Purim. Ang Purim ito ang pagkaligtas sa kanila. Kasi na natulungan sila ni Mordecai at ni Esther na hindi sila papatayin. Saka yung promotion ni Mordecai na promote siya dahil sinabi nila sa hari kung ano ang plano ni Haman na patayin nila ang hari. Kaya ito si Mordecai, saka ito si Haman na gusto niya patayin ang hari. Matapang ang mukha niya. Kaya ang proklamasyon ni Artaxerxes, ito si Ahasuero, chapter 7 ng Esther yan. At ang establishment ng mga pari at saka mga libita, yung pinantulutan na sila na gagawin na nila ang kanilang mga uh, ginagawa o tungkulin ganapin nila kasi itong mga pare nito ito ang siyempre mga alam nila ito ang mga batas lalo na sa batas ni Moses yung Torah law kaya pinahintulutan na sila ni Haring Artaxerxes dahil siyempre si Queen Esther asawa niya na kaya ito ang nangyari at saka plano rin ito ng Panginoon. Pero yung ayaw ni Ezra na yung mga Hudyo mag-asawa ng mga pagano. Ayaw niya ito na mangyari. Intermarriage o chapter 9. Nag-intercede siya o parang hinarangan niya. At ang iyong pagpahayag at ang pagreforma ng mga tao. Chapter 10. Kita niya. Kaya yun na. Ito si Artaxerxes, si Haring Aswero. Kita natin dyan. Galing na sila sa Babylonia, pabalik na sila sa Jerusalem. Kaya sa pamamagitan ni Haring Aswero, Artaxerxes, balik na sila. Saka binalik na yung mga pari, mga Levita na ganapin ang kanilang tungkulin. Yung sa mga espiritual na buhay, ibalik. Kasi mga pagano ito, mga Babylonian ito. Walang Diyos ito. Kaya makita natin dyan ang ating mapag-aralan ngayon. Ang mula kay Ezra, ang napag-aralan natin, ang Diyos ay walang limite yan. So, hindi sa walang limit na gagamitin lamang ang mga mabubuting tao. Pero ito Darius, Artaxerxes o si Aswero, ginamit ng Panginoon upang matupad ang kanyang mga plano.
Kaya mo yan, no? Mga walang Diyos yan, mga pag-ano yan, Babylonia. Walang Diyos. Kita mo si Cyrus, gumawa ng decree. O si Artaxerxes, ibalik yung mga Hudyo sa kanilang lupa. Kaya ang Diyos ginagamit ang kanyang kapangyarihan para matulungan ang mga tao na ang kanilang pagkatalo at ang mga ayaw doon gumawa sa templo, ginamit ng Diyos. Oh, ang iba ayaw na gagawa itong mga Samaritano. Pero dahil sa kanyang kapangyarihan na na hinto ito o hindi natuloy ang kanilang pag-ayaw sa paggawa ng templo. Yung pader, walls of Jerusalem. Ito ang ginawa nila. Dahil ang walls na yan, yung ang pader na yan, iyan ang kanilang panangga. Na pag may mga lulusob ng mga kalaban, ang pader na yan talagang hindi mag-ibag-iba yan. Hindi makapasok ang mga kalaban. Kaya yan ang unang sinira ng mga taga Babylonia. At nang huli sa utos yun ng Panginoon, kahit na masama sila, binigyan sila ng Panginoon ng paraan na pahintulutan ang mga Israelites na bumalik at gagawin yung sinira nila na pader. Dahil iyon ang palangga nila pag may mga kalaban. Kaya yung makita natin kay Ezra, siya ay talagang masamang loob yan dahil sa kanilang mga kasalanan na ginawa. Kaya ito, si Ezra ang nagpayag ng kanilang kasalanan. Na napahiya sila sa kanilang ugali at ito ay hindi pwede ipagpaliban. At ang kanilang lamang na pag-asa ay ang magbalik sila sa pamamaraan ng Panginoon. Ito ang sinabi sa kanilang Ezra. Bumalik kayo kasi hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kita mo mga masamang tao, ginamit niya upang kayo ay payagan na bumalik kayo sa kanyang sa inyong lupang panangako mula pa kay Abraham. O ibig sabihin doon sa Jerusalem. Kaya yun na makuha nating leksyon kay Ezra. O ang Panginoon, talagang binigyan sila ng buhay sa kanilang pamumuhay. Binigyan sila ng pag-asa. Kahit na sila ay kahit na ang Panginoon ay hindi nila binabanggit dito, siya ay uh, sa libro na ito na makikita natin ay binigyan sila ng pag-asa ng ating Panginoon na sila ay babalik doon. Bagamat sila ay nakalimot o hindi na banggat ang pangalan niya, nakalimot sila sa pagsamba sa isa-isang Diyos na dapat nilang pananampalatayanan. Kaya ang nangyari dito sa kaulihan, ang talagang kayabangan at saka yung pag-iimbot, isa ito sa pinaplano ni Haman. Yung kanyang plano na dahil may gusto niya na maging hari din at na gagalit sa kay Mordecai kasi si Mordecai parang binibigyan ng pansin ng hari at siya ay hindi na dapat siya ang susunod na maging hari. Dahil sa kanyang ugali at kagustuhan niya ng Panginoon na si Mordecai ang mapromote. Siya ang kukuha sa pwesto ni Haman. Kaya ang Diyos talaga tinataas niya may isang tao na kanyang kailangan. Kasi pag may plano siya ng tao nito, gagamitin ko, itataas niya yan para matupad lamang ang kanyang kagustuhan. Kaya si Mordecai ang ginawa niya dyan. Si Haman na dapat siyang kukuha ng pwesto ni Mordecai, tinanggal siya. Binigay kay Mordecai ang
pisto. Kaya makita natin. Iyong kapistahan na tinatawag na Purim, ito ay nagsimula para ganapin nila nang sila ay iligtas ng Diyos. Tinatawag din ito sa minsan na pangalan ng mga uh, lote o lote lots ito na ginawa ni Haman. Sa Esther 9 makita natin dyan. Kaya tatlong bagay na makita natin dito sa buhay ni Esther. So, ang Diyos ay iniimbitahan sila sa kanyang presensya o sa kanyang harapan. Ang Diyos ay magbibigay ng daan. Gaano man kahirap yan. Pag ginusto ng Diyos ay walang makakahadlang. At ang Diyos ay palaging nagtatagumpay. Siyempre Diyos siya ang nakakaalam ng lahat. Omnipotent, omniscient, saka omnipresence. Siya ang Diyos kung saan walang kabiguan. Kaya yon ang tatlong bagay na pag-aralan natin sa aklat ni Esther. Saka ito ang anong kahulugan ng Purim. Ang kahulugan ng Purim, ginaganap ito para sa kanilang napagligtas sa kanila ng Panginoon na sa mga tao, na sa mga Hudyo, doon sa mga Persian Empire. Oh, na nakikita natin dito sa Biblia, sa aklat ni Esther. Ito ngayon ang pinag-usapan doon sa Jerusalem, o sa Israel, at saka sa Palestine. Ang Israel naniniwala talaga na sila ay iligtas ng Panginoon. Kasi mula doon sa Persian Empire, kinulong sila. Ngayon, itong meaning ng Purim, sila ay mayroong okasyon na gaganapin. Dahil sila ay iniligtas ng Panginoon doon sa mga kamay ng mga Persian. Ang Persian ngayon ito ng Iran sa moderno na panahon natin. Ito ng Iran. Kaya nang magkalaban-laban nga, at pumasok na rin ang si Trump, o nagkagulo-gulo na. Kaya sabi nila, talagang ililigtas kami ng Panginoon sa kamay ng mga taga-Iran. Alam mo ilang nuclear site ang nasira ng Amerika at ilang missile ang pinawala ng Iran dahil mayaman na lugar ito. Mula sa Pulpa, sa Persia na yan, sila ang pinaka makapangyarihan. Pero dahil sa Panginoon, palaging naging matagumpay ang kanya mga uh, ang kanyang plano. Yan ang Purim, yan mga pagkain na inihanda yan, puro matamis yan. Nangulugan na sila ay matamis sa pananaw ng Diyos dahil sila ay nagbalik loob na. Yan ang mga handa sa pagkain ng mga Purim na yan. Kaya ito na ang end ng lesson 23, lesson 22. Ngayon, ano ang nakuha natin na pag-aaral dito? Kung sumahin natin, ang pag-aaral na nakukuha natin dito ngayon, gaano man kasama ang tao, kung gagamitin siya ng Diyos sa kanyang kagustuhan, magawa ng Diyos. Kasi ginamit niya ito siya Serios, Darius, si Artaxerxes o si Asuero sa kanyang plano. Mga masasama ito, mga pagano ito. Walang Diyos sila. Pero ginamit sila ng Diyos para matupad yung kanyang plano. Anong plano niya? Na ang mga taga Israel ay pawalan doon sa Babylonia. Talaga yun ang plano niya. Talaga mo, 50,000 plus ang nilagay doon. Pero marami pa dahil nalupig na sila sinakop sila ng Assyria. At ano pang napag-aralan natin? Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May ginagamit siya na mga tao para matupad ang kanyang plano. Yung sa panahon ni Esther, si Esther at saka si Mordecai ang tumulong
para hindi patayin yung mga Hudyo. Kasi si Haman, sinabihan nila si Haring Ahasuero na ang mga Diyo nagpaplano na i-overthrow yung kanyang kapangyarihan o palayasin siya. Kaya nagagalit si Haring Ahasuero, inutusan niya si Haman na patayin lahat ang mga Hudyo. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon at ayaw niya na mangyari yun. Nakikita niya ngayon na gagamitin si Esther. At gustuhan naman ni Haring Aswero ni Haring Xerxes na siya ang maging tulay upang hindi mapatay yung mga Hudyo. Kaya yun ang napag-aralan natin ngayon sa gabing ito, na ang Diyos ay may plano talaga. At ang plano niya ay magtagumpay palagi yan. Hindi matatalo ang Diyos, kundi siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dito na tapos ang ating pag-aaral kasi may lang ito yung lesson 22. Dalawang aklat lang si Isra at saka sister. Ngayon kung may mga tanong kayo dyan, ating pagbulay-bulayan o kung ano ang gusto nyo na malaman pa, o may dagdag kayo sa ating pag-aaral nito. Okay, question. Brad, may dagdag o katanungan? Ah, may, Brother At saka Melchor, meron mayroong, akong ilagay doon may sa ano, ang mga summary nito sa group chat natin. itanong ko lang yung ano, itanong ko lang, Brother Melchor, yung nag-quit sa doon sa pagtatrabaho, di na sila bumalik noon. Mayroon ba doon ano? Hindi natuloy yun, Brad, kasi ayaw ng Panginoon na mangyari yun. Hindi Ah, natuloy yung pag-aalis nila. Talaga sumama rin sila doon dahil si Nehemiah, sinabihan ng Diyos na pagsabihan mo sila na ipagpatuloy nila ang kanilang gawain. Dahil sa ah, sinabi ng Diyos sa kay Nehemiah, hindi sila natuloy. Ang mga oposisyon, sumama na rin sila. Yan yung, malaman nyo dyan sa ilagay ko mamaya sa summary. okay, yung Oh. Kasi ang position. Panginoon talaga ang masunod, hindi sila. Kaya oposisyon man sila sa paggawa ng pader, patuloy pa rin sila dahil pinagsabihan ng Panginoon si Nehemiah, kausapin mo ang mga tao na ganito. Kaya nadala sila sa pakiusap ni Nehemiah. Okay, okay, sige pa, sige pa. Thank you.